Hindi pa. Teka, patayin ko yung electric fan. Hindi pa. Meron ako nabasa sa Facebook. Teka, hinaan ko yung audio. Sabi ng quotes, huwag kang matakot mawalan ng kaibigan dahil sa pagsunod sa Diyos. Mas matakot ka na mawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa impluwensya ng mga maling kaibigan. Ano po ang pagkaintindi mo dun? Huwag ka daw matakot mawalan ng kaibigan. Define kaibigan. Yun po yung unang tatalakayin. Define kaibigan. Ano pong pagkakaintindi mo para sa'yo? No? Kung paano ang tunay na kaibigan. Huwag ka daw matakot mawalan ng kaibigan dahil sa pagsunod sa Diyos. Yung dahil sa pagsunod sa Diyos naman, pagsunod nga ba sa Diyos, yung may tuturing yung iba-iba, yung pagkaintindi ninyo sa Diyos ninyo. So, sino sa inyo yung tama pagdating sa pagsunod sa Diyos? Paano mo sinusunod ang Diyos? Huwag kang matakot mawalan ng kaibigan kanya dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Define kaibigan. Sino sa palagay mo ang tunay na kaibigan para sa iyo? Sino ang mga tinatawag mong maling kaibigan? Ang ibig mo bang sabihin yung tunay na kaibigan, no? Yun ba yung dapat ikaw lang lagi ang iniintindi? Ako gusto ko magkaintindihan po kayo. Ibig sabihin magkaintindihan, mas lalong magmamahalan. Hindi naman ibig sabihin na umiinom siya ng alak, tapos ikaw dapat iinom din. Hindi naman po ganon yung ibig sabihin ng tunay na kaibigan. Na kung ano ang ginagawa niya, ganon din dapat ang gawin mo. Hindi po ganon. Ang tunay na ibig sabihin ng tunay na kaibigan, kung anong ginagawa nila, ganon din dapat ang gawin mo. Hindi naman po ganon ang ibig sabihin ng tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan kasi, kahit hindi mo ginagawa yung kanilang ginagawa na sa pagkaintindi mo ay mali, mahal ka pa rin nila. Diba sila versus sila papunta sa iyo. Ngayon pupunta tayo dun sa ikaw naman papunta sa kanila. Hindi porket hindi mo ginagawa yung sinasabi mong mali at ginagawa ng kaibigan mo, mali kaibigan sila? Mali ka po pagkaintindi dito sa mundo. Maging hari nga, maging mga magulang, ayaw magbisyo ang kanilang anak. Pero may time, no? Nagbibisyo pa rin yung kanilang anak. Kahit ayaw nila. Kahit sila na mas mataas sa kanila. Sa mga anak. Meron po kasing ganito po kasi. Meron pong ikaw papunta sa mga kaibigan mo papunta sa iyo. Kung sila nagbibisyo or iba ang pagkaintindi, ikaw iba,
hindi ka nagbibisyo, and then, kadalasan, ikaw na individual, lagi mong sinasabing tama ang pagkaintindi mo. At wala kang maling pagkaintindi. Di po ba? So, sila papunta sa'yo, dapat mahalin ka pa rin nila kahit hindi ka nagbibisyo. Kahit sila nagbibisyo. Dapat mahalin ka pa rin nila. Yun yung tunay na kaibigan. Ikaw naman papunta sa kanila, mahalin mo rin sila. Kahit na sila ay nagbibisyo. Bakit? Gusto mo pupunta lagi sa'yo? Yung amen? Hindi ka marunong mag-amen sa kanila? Ang ibig ko sabihin, please, huwag sanang laging maghari-harian. No? Na ikaw lagi dapat ang masunod. Kung nagbibisyo sila, masama sila. Kung mali ang pagkaintindi nila sa pagkaintindi mo, masama sila. Ang sakit kasi sa akin na ang kapwa, inaano yung kapwa. Yung nalalayo ka sa kapwa. So ito, huwag kang matakot mawalan ng kaibigan dahil sa pagsunod sa Diyos kanya. Basta sundin mo daw ang... Tama nga ba ang pagsunod mo sa Diyos? Gayong hindi mo hata matanggap ang ibang kapwa sa kanilang pagkakamali. Huwag daw matakot mawalan ng kaibigan dahil sa pagsunod sa Diyos. Mas matakot ka na mawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa impluwensya ng mga maling kaibigan. Ano nga ba ang impluwensya nila sa iyo? Ikaw anong impluwensya mo sa kanila? Hindi mo sila matanggap sa kanilang pagkakamali. Ang impluwensya mo sa kanila, oy, huwag niyong tanggapin ng mga kapwa na nagkakamali. Oy, kalaban niyo yung mga hindi niyo kaparehas pagkaintindi. Kalaban niyo ako, kamo. Kinakalaban mo mga kapwa, hindi mo kinakalaban ng kanilang pagkakamali. Ang minamahal mo ang kanilang pagkakamali dahil ang tinatanggap mo ang kanilang pagkakamali at hindi ang mismong kapwa natin na may pagkakamali. Din tulad mo. Mas matakot daw na mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Paano ang ibig mo sabihin sa pananampalataya sa Diyos? Pananampalataya nga ba sa Diyos o pananampalataya sa paniniwala mo? Ano dun? Sa Diyos nga ba o sa paniniwala? Dahil yata sa pananampalataya mo, hindi mo matanggap ang mga kapwang nagkakamali. Tinuturing mo sila ang masama. Ikaw nagiging masama. Hindi ka marunong tumanggap. Magmahal pa rin ng kapwa sa kabila ng kanilang pagkakamali. Hindi ka pa perpekto. Hindi ka pa ganun kataas. Ganyan ka namang mata. Sa mga kapwang nagkakamali. Ikaw na feeling mo perfecto ka. Feeling mo lang po yan. Nauto ka ng ganong pagkaintindi. Bakit feeling mo perfecto ka? Humihiwalay ka sa pagkaintindi mong mali ang pagkaintindi nila o mali ang kanilang ginagawa. Humihiwalay ka. Imbis na magko-connect ka sa kanila, mahalin mo pa rin sila. Ano man kanilang ginawa. Alam mo po, kadalasan, gusto natin maintindihan tayo ng kapwa. Try mo. Ikaw naman ang iintindi sa kapwa.
Huwag sana lagi na gustuhin mong ikaw lang ang iniintindi. Matuto kang umintindi. Kung sa tingin mo mali ang kanilang ginagawa, mali ang kanilang pagkaintindi, ganyan ang response mo? Kulang na lang dalhin mo sa impyerno. Sino ka? Kung ikay perpekto dito sa mundo, sino ka kaya? Anong gagawin mo sa mga kapwa natin sa kanilang pagkakamali? Basahin po natin ulit. Huwag kang matakot mawalan ng kaibigan dahil sa pagsunod sa Diyos. Mas matakot ka na mawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa impluwensya ng mga maling kaibigan. Sino sinasabi mong maling kaibigan? Ikaw na. Pagkakamaling maituturing po yan. Mahalin mo ang Diyos, yung mga maling kaibigan, hindi. Ganun ba ang gusto ng Diyos mo? Na hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong, huwag kang matutong tanggapin ng mga kapwa sa kabila ng kanilang pagkakamali. Kamuhian ng mga kapwa sa kanilang pagkakamali, imbis na mahalin at patawarin. Palagi. Nasa sayo kung paano ka maiimpluwensyahan ng kapwa mo. Ako, marami akong kaibigan. Nakaramihan, yung iba, sinachat ako. Ano ko sa kanila? Mahal ko pa rin sila, kahit na hindi ko sila nakakasama. Pinapayuhan ko papunta sa pagmamahal sa kapwa. Lalo na sa mga kapwang nagkakamali. Bakit lalo na? Kasi ang pagkakamali, ang gusto mo sa kapwa, kung iiwasan mo at kakamuhian ng mga kapwang nagkakamali, ang pagkakamali nun, ang mahal mo, hindi ang kapwa. Kung ang kapwa ang mahal mo, at hindi ang kanilang pagkakamali, mahal mo pa rin sila, anuman pagkakamaling nagawa nila. Hindi yung pagmamahal na may kondisyon, na gusto mo magpauto lagi sa'yo, na gusto mo ikaw ang masunod. Kung hindi ka nila sundin sa kagustuhan mo, masama sila, sa impyerno sila. Ang kapal ng mukha mo. Ang bubuti ng mga kapwa, ang tinatanggap mo ang masama. Define kaibigan. Hindi ako pabor doon sa tinatawag na maling kaibigan, masamang kaibigan. Hindi po ako pabor sa ganun. Try mo po silang umintindi. Ikaw na gusto mo, ikaw lagi nang inintindi. Try mong umintindi. Lahat na nagkakamali, biktima lang ng karunungan. Biktima lang ng henerasyon. Karunungan. Ang alak, ginawa yan gamit ang karunungan. Ang sigarilyo, ang mga bisyo, ginawa yan dahil sa karunungan. Dinadala kita sa pagmamahal sa mga kapwa. Ganon kita dalhin sa tunay na Diyos. Ayaw mo? Gusto mo mahalin mo ang Diyos mo? Di baling wag ang kapwa na nagkakamali? Ganon ba ang pagmamahal sa Diyos mo? Para sa akin, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga kapwa. Ang tunay na pagtanggap at pagmamahal sa kapwa ay tinatanggap mo ang kanilang pagkakamali.
Dahil hindi ang kapwa ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Kaya kung kinamumuhian mo ang kapwa mo na dahil sa kanyang pagkakamali, ang pagkakamali niya ang mahal mo, hindi ang kapwa. Pero kung mahal mo pa rin ang kapwa mo, anuman ng kanyang pagkakamali, ang kapwa mo nga ang mahal mo, hindi ang pagkakamali. Please, mahalin ang kapwa. Huwag ang pagkakamali. Sige po, patawad po sa mga tono kong pangit, sa mga taliwas na pagkaintindi, sa mga sinabi ko, patawad po. Gusto ko lang mahalin mo mga kapwa. Para sa akin, ganun ang pagmamahal sa Diyos. Hindi yung mahal mo ang Diyos mo. Mga kapwa nagkakamali, hindi. Patawad po sa mga pangit ko doon. Inuulit ko, hindi po ako naparito para paniwalaan. Ang paniniwala, dadalhin ka sa kasinungalingan. Ano man mali ng paniniwala mo, ipagtatanggol mo. Naparito po ako para maintindihan. Pero bago ako maintindihan, kailangan ko munang intindihin kayong mga kapwa ko sa inyong lengguwahe. At nasa ganon, maisalita ni ako kung ano talaga ang ibig kong sabihin. Magmahalan. Mahalin ang kapwa, huwag ang pagkakamali. Sa pagkakamali, matuto. Pero please, mahalin pa rin ang kapwa. Ano man pagkakamaling meron siya. Lalo na't lahat po tayo may pagkakamaling nagawa. Ako, marami pa rin akong pagkakamaling nagawa. Naipon ko yan. Yan ang ipagmamalaki ko habang tumatagal. Marami akong pagkakamaling nagawa. At ngayon po, marami pa po akong hindi alam at naiintindihan. So patawad po kung hindi ko pa masyadong maintindihan ang lengguwahe nyo. At nasa ganun sana maisalita ng bibig ko kung paano mismo sa yung lengguwahe nyo ang ibig kong sabihin. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa mga kapwa ay pagtanggap sa kanilang pagkakamali. Dahil hindi sila ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Sige pa, love you pa. Sana po, love mo rin po kami.